Kinilala na kagabi ang mga natatanging pelikula sa Metro Manila Film Fest Awards Night. Pero isang araw bago ang awarding, isang pelikula ang na-disqualify. Yan ang indie film na Honor Thy Father na pinagbibidaan ni John Lloyd Cruz at dinirect ni Eric Mati. Sa Facebook account ng pelikula, pinost ang sulat ng MMFF sa producer nito na si Dondon Monteverde. Sinabi ng pamunuan ng MMFF na hindi na isasama ang pelikula sa mga pagpipilian na maging Best Picture. Hindi raw kasi doon sinabi na nakasama na noon sa isa pang festival ang pelikula. Pero ayon kay Monteverde, matagal na itong pinaalam sa MMFF. June o Hunyo pa nang tanggihan ng selection committee nito ang pelikulang Honor Thy Father. Pero pagdating ng Nobyembre, bigla itong nagdesisyon na isama na ang pelikula sa lineup kasi may nag-pull out na isang entry, yung Hermano Pule. Eto na nga, bumaa ang galit ng netizens at maging ang ilang artista sa pag-disqualify sa pelikula na may tuturing daw na pinakamakabuluhan sa lahat ng kasali ngayon sa taon. Sa isang statement, kinwestiyon din ng Directors Guild of the Philippines ang desisyon ng MMFF. Bakit sakalang nito dinisqualify ang pelikula ilang araw bago ang awarding? Controversial. Hindi yan Naku, din. over the weekend, May maraming napanood galit. na ba kayo na kahit... Ako, Honor Thy Father pa Ito lang. rin yung gusto kong panoorin. Kaya lang, apparently, meron akong mga kaibigan na gustong panoorin to. Pinaplano namin ng kaibigan ko. Sa Fort, wala na. Sa Yan. Makati, wala na. Sa mga malalaking cinemas na alam namin or usually pinupuntahan namin, pinull out na. Mga 3 pelikula lang from MMFF ang pinapakita ngayon sa ilang mga sinehan dyan sa may Rockwell, Makati at Fort na usually pinupuntahan ng mga tao. Yun yung mga malalaking sinehan. So, sabi nga, maraming nagrereklamo na, what's the true spirit of MMFF? Parang merong nag-hashtag pa nga, di ba? Pera na lang. Parang ganyan. Kasi puro na lang daw ALDA, puro na lang daw Vice Ganda. And there should be more to MMFF than Vice Ganda and ALDA. Ganun talaga, Miss Grace, may pera sa basura. Easy. Ikaw naman, parang sinabi mo na ring basura yung Honor Thy Father. Napanood mo na siya eh. How does it compare to the others na? Hindi ko pa mako-compare kasi wala pa yung... Very Hindi ko napanood yung iba. Actually, Pero marami parang sa- commercial ano rin naman eh. Film yung Honor Thy Father. Pero mas iba nga lang yung kwento. Marami nga Iba yung nagtatanong tinatake. online na saan pa ba pinapakita yung Honor Thy Father? Kasi nga daw, yun nga sa mga sinehan, wala na. Nangyari kasi, isa sa mga kinasama rin ng loob ni Eric Mati at ng producer, even before itong balitang ipupull out sila o disqualified sila para sa Best Picture category. Best Picture lang naman sila Yes. disqualified. Oo. Masakit sa kanila yung... kasi let's admit, no, hindi kasing lakas ng ALDAB yung Honor Thy Father. It's not exactly a feel-good movie na pang Pasko. No? Medyo may violence involved yan. No? Pero yun, kaya ginawa ng ibang theater owners, pinalitan nila ng ALDAB. Pinull out. Di, pero kasi Honor ganito Thy yung, And ano, ganito kasi yung- usapin dyan eh. Ma-attend ako ng mga festivals dati. Ang rule kasi sa isang film festival, pag yung pelikula mo ay naisali na sa ibang festival, ano talaga, hindi na pwede talaga. So yung sa case na nito ngayon, naisali na siya na-premiere Hindi, pero na siya sa festival. ito yung, pero kasi meron silang dalawang premiere night na allowed. So parang ginawa lang doon sa isang festival kasi, nag-premiere lang sila. Sa batas ng Cinema One. sa batas ng MMFF, any film that has had a commercial Screening. exhibition disqualified na. Yung sa Cinema One, na ito yung controversial na sila yung opening movie. Wala silang revenue doon. Oo, kasi Opening may film. invite It was na yun. upon invitation pa. No? So yun. So parang consider as ano lang yan, parang premiere night, no? Ang masakla pa dito, kasi yung ibang cinema, after 1 day hindi man lang sila binigyan ng, I don't know, 1 week at Pero may least, di ba? lumalabas- Kasi ilang weeks ang MMFF. May In lumalabas total, kasi mga ngayon 3 na weeks or 4 controversial pa weeks. na isa daw sa yung mga yung mga ano daw sa Metro Manila Film Festival. Parang kasosyo din sa iba pang pelikula. Yung mga nasa loob mismo ng Sino ang So nagsasabi? may conflict. nasa mga Facebook yun, mga nakalagay sa Facebook. Pero that's a very, that's a heavy, Oo, yun yung paratang nila. Ngayon, Oo. pupunta sila ngayong alas 9
sa Kongreso para magprotesta. Pero hindi lang yan, Ginoong Lord Rivera. Maraming kontrobersyal pa na nangyari dyan. Taon-taon daw halos may kontrobersyal sa Metro Manila Film Festival. Dahil? Yung unang skandal na nangyari dyan, nag-walk out si Lino Broca. 1976 yata, hindi ko alam eh. Oh. Oh, may history Against lesson dun sa din tayo. Boyless Queen ni, sino yung director ng Boyless Queen? Willis Queen. Hindi ko napanood yun. Bernal? Hindi, yung isa pa. Celso Ad. Celso Ad, Oh, bakit? nag-walk out siya. Bakit siya nag-walk out? Hindi ko alam eh. Parang ganun yung kwento. Hindi yata. Oo. Mali yata yung kwento mo. Nag-walk out si Ang kwento Broca. doon, Oh. parang jury sila, Ismael Bernal. Lumabas sila, Isma, sabi, okay, tapos na, meron tayong best picture. Yun na. Yun. Ako, full disclosure, umupo akong juror. Pero sa FPJ Memorial Awards, medyo, siyempre, hiwalay kami. Ang kailangan namin i-judge, mga pelikula na naaayon sa cinematic values sa isang FPJ movie. Yun, so, matindi kasi yung yung kalidad ng Honor Thy Father. Talagang cinema siya. At grand yung ambition niya. It's an existentialist heist movie. Pwede mo siya may turing na ganun, na may mga pagtatalakay sa pamilya, sa greed, sa corporate, Sa religion. sa religion, Sa mga simbahan, ganyan. di ba? Maraming layers eh. No? Yun. May Marami siyang nagdadabog. layers. May May tulog sa likod. This could easily have been the best picture. No? Easily. How about best of the actor? competition. What do you think? Ito rin, si John Lloyd. Si John Lloyd? Magaling si Jericho umarte, no? Pero yung pag-arte niya, parang pang TV. No? Ibang-ibang John Lloyd to. Talagang yung mata talaga niya, yung kalahati ng diskurso ng pelikula sa filosofiya, ginagawa ng mata niya. Alam mo, ngayon na alam natin na disqualify at kung hindi ito i-retract ng MMFF, sana kahit best actor. Diba? Kasi mukhang deserving si John Lloyd because I've been hearing a lot of good reviews also. Oo. Well, at least pinag-uusapan siya ngayon. No? At sana ang mangyayari, parang tutulungan nila, parang ginawa na pagtulong ng mga tao sa General Luna. No? Yes. Parang angal tayo ng angal, walang gumagawa ng mga magandang pelikula. pero Pag may wala- gumagawa, nanunood ka ba? Oo. Maraming gumagawa, Pero wala in the case of nang General Luna nanonood. kasi hindi pa siya napupull out. Ito kasi Malapit na. malapit na. Pero ito na-pull out na eh. Hindi naman, Sa may mga mga- malalaking cinemas around, May mga around the ilan-ilan metro. na Tsaka Actually, pagkatapos yan, pagbalik ng Star Wars, wala na ulit yung mga yan. January, babalik ulit yung Sana Star Wars. magkaroon tayo ng minimum days of exposure for all films in MMFF. yun nga yung Diba? idea kasi ng festival. No? Kasi para Pinoy movies muna. Ang nangyayari, Inimbento kasi yan ni Villegas, komersyalismo, di ba? Sa Manila. Yung komersyalismo minsan, nga naman, kung ikaw theater owner, isipin mo, sayang to, walang mga nakaupo dito, ilang tao lang nanonood. But then again, it's MMFF nga, di ba? It's celebrating the Filipino talent, the Filipino movies. Dapat palitan na lang natin siguro ng Philippine, itong kasi mga Metro linggo Manila na na. MMFF movies ang pinapakita natin, baka pwede naman tayo na lang muna. I mean, stop the greed first. I mean, anyway, you're earning so much for the rest of the year. I'm sure pag pinapakita niyo yung Star Wars, kumikita naman po kayo, di ba? I Para mean, moderate the really, do you really have to kill all of these movies just so that you can make that extra, 1% of your revenue? Or even 0.5% of your Ganito na revenue lang. for the month of Okay. December? 1979, kung di ako nagkakamali, ang best picture ng MMFF, 79 or 77. I'm not Kisap Mata? sure. Kisap Mata, directed by Mike De Leon. That film is considered one of the classics of Filipino cinema. Pero hindi siya kumita ng panahon niya. Ito, parang pampalubag loob sa mga gumagawa ng mga seryosong pelikula na may kalidad. Wala na nakakaalala sa mga kasabay na pelikula ng Kisap Mata noon. Pero Kisap Mata, naalala pa rin. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ng Kisap Mata. Yung Ang mga kauna-unahang nanalo naman dyan, diligin mo ng tubig ang uhaw na lupa. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.